Samantala, sa loob ng kagubatan, kung saan pinugutan ng ulo si Marnak, sa isang kamay ay lumabas ang isang asul na apoy. Nagliyab ang apoy sa palad ng babae, naglalabas ng init na kayang tunawin ang nyebe. Namangha ang matanda sa kapangyarihang ito, dahil hindi man lang nag-iwan ang apoy ng kahit anong pinsala sa mga halaman sa paligid. Napansin ng matanda na wala na ang katawan ni Marnak. Naaalala niyang siya mismo ang pumatay rito, kaya't hindi niya lubos maisip kung paano ito nawala. Siguro, kinain na ng mababanggas na hayop sa kagubatan ang kanyang katawan, wika ng matanda. Nagsalita ang babae na posible nga iyon. Bago siya umalis, tinanong niya ang matanda, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng mga lungsod na malapit dito? Balik naman sa lungsod ng Gwist, ay maraming mga istruktura ang nasira. Si Marnak at ang butler ni Lord Treden ay kasamang naglalakad. Nakarating sila sa isang silid, sinalubong sila ni Lord Treden na puno ng sigla. Marnak, mukhang mas gumugwapo ka tuwing nakikita kita. Pabirong wika niya. Tinawag niya si Marnak sa bansag na Demon Slayer. Ngumiti si Marnak, at hindi ba't buhay pa rin ang demonyong napatay ko? Sagot ni Marnak na may halong panunukso, tumawa si Lord Treden. Kahit ang isang tulad ko na demonyo, ay kailangan ding magpatuloy sa buhay. Sumang-ayon na lamang si Marnak. Napag-alaman din na matapos ang matinding labanan, ay ipinalabas ni Lord Treden sa buong lungsod na si Marnak ang pumatay sa demonyo at iniligtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Dahil dito, kinilala ng mga tao si Marnak bilang Demon Slayer. Sa loob ng guild, naging tampulan siya ng usapan. Siya ba ang Demon Slayer? Tanong ng isang babae habang nakatingin kay Marnak. Narinig ko, napakalakas niya, sagot ng isa. Mag-isa niyang pinatay ang isang grupo ng mga bandido. Kung nagawa niyang patayin ang isang demonyo, ang mga bandido pa kaya? Hindi na kinaya ni Marnak ang labis na atensyon, kaya agad siyang tumakbo palabas ng gusali. At balik na nga tayo sa kasalukuyan, kung saan nag-uusap si Marnak at Lord Treden. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Marnak na malaya nang naigagalaw ni Lord Treden ang kanyang prostetikong kamay at paa. Sumagot si Lord Treden na ginagawa niya lamang ito sa harapan ni Marnak. Saad niya ay nagpipilay-pilayan siya sa harapan ng iba. At upang malaya niyang may galaw ang kanyang prosthetic na kamay at paa, ay malaki ang sakripisyong ibinayad niya. Anong klaseng sakripisyo ba ang tinutukoy mo? Seryosong tanong ni Marnak. Napangiti na lamang si Lord Treden at nagsabing, darating ang araw na unti-unting lalagas ang kanyang buhok. Isinaad ni Lord Treden na magiging kalbo na siya sa susunod nilang pagkikita ni Marnak. Hindi napigilan ni Marnak ang matawa at maiyak ng sabay. Balik naman sa seryosong usapan, ay isinaad ni Lord Treden na may trabaho siyang natanggap, at ang employer ay kailangan mismo si Marnak para sa trabaho. Sa tingin ng employer, ikaw ang pinakaangkop para sa trabahong ito, dahil sa iyong reputasyon bilang Demon Slayer, paliwanag ni Lord Treden. Dagdag pa ni Lord Treden na ang trabahong ito ay may kinalaman sa Holy Relic ng sinaunang imperyo. Ang impormasyong ito ay umagaw ng atensyon ni Marnak. Lalo pang naging kapana-panabik ang alok ng sabihin ni Lord Treden na 5 gintong piraso ang bayad, at kung malaki ang maiaambag ni Marnak sa paggalugad ng ruins, ay maaari siyang bigyan ng isa sa mga relic na kanilang matutuklasan. Ikinatuwa ni Mother ang pagkakataong ito. Kaya naman ay tinanggap ni Marnak ang trabaho. Nalaman din natin na mahabang panahon na ang nakalipas, ay mayroong sinaunang imperyo. Sa pamamagitan nila, ay nagwakas ang panahon ng masasamang mage, at pinag-isa ang buong kontinente. At sa kasalukuyang panahon, ang mga teknolohiya ng sinaunang imperyo ay tinatawag ngayon bilang relic o holy relic. Sa madaling salita, ang mga itinuturing na holy relic ngayon, ay mga teknolohiyang nagmula sa sinaunang imperyo. Sa labas ng lungsod, ipinakilala ni Marnak ang kanyang sarili sa kanyang bagong grupo. Unang nagpakilala ang isang lalaking may matikas na tindig. Ako si Carmen Valtos, ako ang nag-request ng trabahong ito. Pamilyar ang apelyidong iyon kay Marnak. Napansin ito ni Carmen, kaya naman ay ipinaliwanag niya na tatay niya si Anthony Valtos ng mga itim na lobo. Paglilinaw ni Carmen na, tatay ko siya, pero anak lang ako sa labas. Sa isip ni Marnak ay hindi siya makapaniwala na may anak sa labas ang leader ng mga itim na lobo. Ang taong iyon ay kilala sa kanyang matibay na prinsipyo, at sa pagkakaalam ni Marnak, hindi ito muling nag-asawa matapos mamatay ang kanyang unang asawa. Napagtanto niya na hindi dapat basta-basta maniwala sa mga chismis. Napagtanto din ni Marnak na hindi rin kaaya-aya na magtanong pa patungkol sa sitwasyon ni Carmen. Kaya naman ay sinabihan niya na lamang si Carmen na kung pwede ay ipakilala ang dalawa niyang kasama.
Sumang-ayon naman si Carmen, at ang una niyang ipinakilala ay si Tanisa, isang salamangkero na siyang gagabay sa kanilang paglalakbay sa ruins. At si Sukas, isang malakas na mandirigma mula sa tribo ng Unicorn. Siya ay malaki at maaasahan. Binati ni Sukas si Marnak. Ikaw pala ang Demon Slayer. Ikinararangal kitang makasama. Medyo nahiya si Marnak sa bansag na iyon. Tawagin mo na lang akong Marnak, sagot niya. Ngumiti si Sukas, hindi mo dapat ikahiya ang tagumpay mo. Matapos ang pagpapakilala, sinabi ni Carmen, aabutin tayo ng 2 araw ng paglalakad bago makarating sa ruins, at ngayong tapos na silang magpakilala, ay panahon na upang lamarga. Makaraan ng 2 araw, nagkampo sila sa ilalim ng buwan. Tulog na sina Tanisa at Sukas, ngunit gising pa rin sina Carmen at Marnak. Tinanong ni Carmen si Marnak kung hindi pa ba siya matutulog, wika niya ay mas mabuting makatulog man lang kahit kaunti si Marnak. Sagot ni Marnak ay sapat na ang naging tulog niya, napakiramdam niya ay hindi siya pagod. Napansin ni Carmen na mahaba pa ang gabi, kaya naman ay tinanong niya si Marnak kung may mga kwento ba siyang maibabahagi. Lalo na tungkol sa mga babae. Ngunit saad ni Marnak na virgin pa siya. Hindi naman makapaniwala si Carmen sa kanyang narinig. Tinanong niya si Marnak kung ano ang type niya sa babae. Ang tanong ito ay umagaw ng atensyon ni Mother. Napaisip si Marnak, at sumagot na gusto niya ang babaeng palaging nasa tabi niya. Tahimik lang si Mother. Sumang-ayon naman si Carmen kay Marnak. Isinaad niya na masarap talaga sa pakiramdam na gumising na katabi ang taong mahal mo. Para naman kay Carmen, ay naniniwala siya na mas importante ang puso ng babae. At talaga namang sumang-ayon si Mother, na pa-thumbs up pa ito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Carmen, at nagsabing alam naman nating makikita ang puso sa dibdib. Siyempre, kung malaki ang puso, dapat malaki rin ang dibdib, biro ni Carmen. Inamin niya na type niya ang babaeng malaki ang dibdib. Hindi makapaniwala si Mother sa kanyang narinig. Ayon naman kay Marnak, ay hindi masama ang magkaroon ng paniniwala sa buhay. Dagdag niya ay malaki ang maitutulong nito sa kanyang paglalakbay. Subalit, sinabihan ni Marnak si Carmen na huwag magsalita ng ganito sa harapan ng mga babae. Sumagot naman si Carmen na kay Marnak niya lamang sinasabi ang mga ito. Isinaad niya na tuwing nakikipag-usap kay Marnak, pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa isang matalik na kaibigan. Sumang-ayon naman si Marnak, sapagkat ganoon din ang nararamdaman niya. At buong gabi silang nagtawanan. Si Mother naman ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Kinaumagahan, habang naglalakad, ay nagsalita si Mother, naintindihan naman ito ni Marnak. Wika ni Marnak na natatandaan niyang pinagsabihan siya ni Mother na maging maingat sa kung sino ang pipiliing kaibigan. Subalit ipinaliwanag ni Marnak na kahit ganoon pa man, ay na-enjoy niya pa rin ang pakikipag-usap kay Carmen. Biglang tumigil si Tanisa, at nagsabi na nakarating na sila. Hawak-hawak ni Tanisa ang susi at nagsabing bubuksan niya na ang ruin.